Buhay na buhay ang Ama, tuwirang buhay na buhay nga siya. Sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, nakakapakipag-ugnayan siya sa tao at nararamdamang siya'y buhay sa mga tumatanggap at kumikilala sa kanya ng ganap. Sumainyo ang kapayapaan. Mula sa awit. Sa bundok ng Siyon, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay o lungsod ng Diyos. Pag itinala ko, iyong mga bansang sa iyo'y sasama, aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babylonia. Ibibilang ko rin yaong Pilistia, Tiro at Ethiopia. At tungkol sa Siyon, yung sasabihi ang lahat ng bansa ay masasakupan. Siya'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Si Yahweh ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong doon mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Sa bawat kaganapan sa buhay ng tao, kapag naramdaman ang Amang totoo, maaawitan mo at mapupuri siya. Sa damdamin mo'y damang-dama ito. Kaya't nagpupumiglas, nabigkasin sa kanya ang parangal at papuring kinalulugod niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Juan, nakatayo sa tabi ng krus si Jesus, ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay at bilang katuparan ng kasulatan, ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak ay kanyang sinabi, "Naganap na." Iniyok-yok niya ang kanyang ulo at nalagot kanyang hininga. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakilang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus. At biglang dumaloy ang dugo at tubig. Nauuhaw ako.
Ilan kaya ang mga taong uunawain at maunawaan ng nauuhaw ako? Maraming tao ang nauuhaw, uhaw sa pag-ibig, uhaw sa kalinga, uhaw sa pagmamalasakit ng kapwa nila. Ilan kaya ang magsasabing, tatapusin ko ang uhaw mo, ang pagkauhaw mo? Ilan kaya ang makadarama na matwid na dinarama sa damdamin nila na ang pag-ibig ng Ama ang siyang nabubuhay sa kanila? Sa bawat araw na nagaganap sa buhay ng tao, ilan kaya ang nagninilay, bakit kaya nangyayari ito sa daigdigan? Bakit kaya niloob na mangyari ito sa aking buhay? Ilan kaya ang gugunita na sa pamamagitan ng kapangyarihan at kadakilaan ng Ama ay tinupad ng anak sa pamamagitan ng Espiritu na taglay ng sinugot binaba ang pasakit, pag-aalay ng dahil sa pag-ibig. Nang dahil sa pag-ibig ng Ama sa kanyang mga anak, nang dahil sa pag-aalala at pagmamalasakit niya, dahil sa kahalagahan ng mga anak niya, kaya't may isinugo, may namatay sa krus. Ilan kaya ang magpapalagok ng mapait sa kapwa niya? Ilan kaya ang sa bawat nilalagok nilang pait ay nagugunita nila kung ang isang walang kasalanan ay nasa pandusa, ang hirap, ang pasakit at paglagok ng mapait. Ngunit hindi tumutol, hindi nagalit. Mapapalad kayo na mga nilulunok ninyo ang mga hinagpis ng buhay nyo. Dahil sa pag-ibig nyo sa Ama, na nararamdaman nyo ang kahalagahan at pagpahalaga niya sa inyo, na nauunawaan ninyo ang layunin niya sa inyo, ang ibig niya sa inyo, na kung papaano ang nasa niya'y makaisa kayo sa mabuting layunin niya. Malawak ang daigdig, hindi batid ng tao ang hangganan niya. Walang nakakaalam ng kanyang wakas. Ngunit pinababatid ng Ama na siyang buhay at kaligtasan. At ang sino mang kumilala sa Kanya ay mararamdaman ang tunay niyang pag-ibig at pagmamalasakit. Ilan kaya ang tunay na nagmamalasakit at nagmamahal sa kapwa? Nang mga ginawa ay tunay na bukal sa puso, na walang hinagpis, panunumbat, pagbibilang, pangungwenta, at galit. Mapalad kayo na sa kabila ng inyong ginawa, dahil sa Ama at alang-alang sa Kanya ay ginawa niyo yun sa kapwa niyo,
na di kayo naghihintay ng ganti at wala kayong hinihintay, kundi ang siya ang sa inyo'y maghari. Mapapalad kayo ng bawat hagupit sa inyo ng pagsubok at buhay pagsubok. Wala kayong inaalala, kundi ang Ama na alam niyong kapiling at kasama niyo, na alam niyong hindi nagpapabaya dahil maliwanag ang patutuong kayo'y ibinigay sa kamay ng kanyang anak bilang tagapagligtas at daan ng katotohanan ng bawat ginagawa niyong mabuti sa kapwa niyo, na walang tutol ang loob niyo, na bukas sa puso niyo, at totoo na may pag-ibig, siyang gaganti sa inyo. Mapapalad kayong hindi nyo kaya, ngunit nakaya nyo at kinaya dahil alam nyo may kasama kayong nagbibigay lakas na di marunong manumbat, na di nagbibilang ng ginagawa, at di naghihinawa sa gagawin, at walang hinihintay na kapalit, kundi ang kayo ay tunay na manalig. Mararamdaman ninyo totoo at tapat sa buhay nyo. Makikita ninyo kung papaano kumilos sa buhay nyo, na kung papaano kayo ay naging daan ng kapwa ninyo upang hanguin sila, upang tulungan sila, upang padama nyo ang pag-ibig dahil nasa puso nyo at tunay na buhay sa puso nyo. Magalak kayo't matuwa, kayong nasakitan dahil sa pagdamay sa kapwa nyo, ngunit walang hinagpis kayo, tunay ang pag-ibig nyo dahil sa Ama na totoo nyong kinikilala at nakilala. Kaya't ang bawat ginagawa sa inyo ng inyong kapwa, sa bawat ginawaran nyo at ginawa ng kabutihan, tandaan ninyo, ang Ama ang siyang tunay na sa inyo'y maghuhulagpos, magsasadsad sa lahat ng binatat nilalagok ninyo, sa lahat ng pinalasap sa inyo ng kapwa nyo, dahil kung papaano ang isang tunay na halimbawa ng anak na binaba, ang Ama ang gumanti, hindi ang anak. Gayon din kayo, mga nibig ko, na di gumaganti sa anumang gawa sa inyo ng kapwa nyo, at di naghihintay ng anumang mabuting ganti sa kapwang ginawaran nyo ng mabuti ito, kundi ang Ama na siyang tunay na nasa puso nyo at tunay na nagahari sa buhay nyo. Nekkaramenia hanam, nekkaramenia hanam, nekkaramenia hanam. Maraming tao ang sa kapwa-tao nila ay nagagalit. Yaong tuwirang nakikita, yaong tuwirang nakakaharap nila. Samantalang kay raming gumawa ng kasalanang masigit pa sa kanila, na wala silang magawa at di na nila makita, ngunit hindi sila makapagsalita ng masakit sa kanila, sapagkat hindi na nga nila nakikita, hindi na makikita. Subalit ang Ama, anuman at sino man ang gumawa sa inyo ng masakit, di nyo man nakikita at di nyo na makita, saksi siya at nakikita niya, kaya't makaasa kayo sa ganti niya
para sa inyo kung hindi kayo gumanti dahil siya ang gumaganti. Nekkarameneahanam, nekkarameneahanam, nekkarameneahanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay mo'y di mo alam, maging buhay ng kapwa mo. Ngunit kung pinaalam sa iyo ng Ama ang dapat gawin mo at ginagawa mo ito, o kay palad mong sumusunod at tumatalima sa dahil iniibig mo siya, naramdaman mo ang paglingap niya sa iyo. Nekkarameneahanam, nekkarameneahanam, nekkarameneahanam. At kayo mismo ay magpapatotoo. Sa bawat ginawa niyong mabuti, may gagawa ring mabuti sa inyo. Na walang pinagkaiba sa isang negosyante. Kung may nanloko sa kanya, bumabawi siya sa hindi manloloko. Kung mayroong di makabayad sa kanya, bumabawi siya sa mga totoo sa kanya. Yan ang buhay sa mundong ito. Sapagkat hindi lahat ng tao ay masama sa mundong ito. Sapagkat ang Amang bumuhay ay mabuti tuwina. Kaya't kung may masama, may mabuting iyong kapwa, mamili ka rin kung alin ang iyong tutularan. Mabuti o masamang kapwa-tao. Nekkarameneahanam, nekkarameneahanam, nekkarameneahanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Kung tunay na ang damdamin ninyo ay Ama ang nakatahan, pakatandaan nyo, may pagtitimpi na kayo sa inyong mga sarili. Sapagkat ang Amang nananahan sa puso nyo, ang dinudulot niya'y galak, tuwa at ligaya dahil sa buhay na pag-ibig na pinaramdam sa inyo. Nekkarameneahanam, nekkarameneahanam, nekkarameneahanam. Kaya't nang dahil sa mga gumagawa na mabuti sa inyo, nakakalimutan ninyo ang kapwa nyong masama ang ginawa sa buhay nyo. Nang dahil may mabuting Ama na nagpapabutit mabuti ang ginagawa sa inyo, nararamdaman nyo'y kabutihan niya, hindi yung pasakit na nararanasan ninyo. Sapagkat hindi niya kayo loloobing masakitan ng damdamin, yamang siya ang nasa tahanan na templong katawan, lupang katawan ninyo. Pagharian kayo, mga minamahal ko, paghahari ng Amay kamti, pangungunay siya lamang sa mabuting layunin, mabuti niyong damdamin, kayo rin ang masisiyahan, kayo rin ang magagalak na tuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneahanam, nekkarameneahanam, nekkarameneahanam. Kaya't buklatin nyo at basahin sa pahayag na ito. Kung nakaganti na sa iyo ang kapwa mo, ano pang hinihintay mong ganti sa Ama? Kaya't mapapalad kayong di nagantihan ng kapwa nyo at ang Amang gumaganti sa buhay nyo na mabuting ginawa nyo, siyang maasahan nyong sa inyo'y gaganti ito. Pagharian kayo. Mula
sa mga gawa. Ang mga apostol ay nagbalik sa Jerusalem buhat sa bundok ng mga Olibo na halos 1 kilometro ang layo. Ang mga ito'y sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo, si Simeon ang makabayan at si Judas na anak ni Santiago. Pagdating sa kanilang tinutuluyan sa lungsod, nagtuloy sila sa silid sa itaas. Lagi silang nagsasama-sama sa pananalangin, kasama ang mga babae at si Mariang ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Patuloy silang nananalangin at sila'y nagkakasama-sama. Pinili ba kayo? Nahirang ba kayo? Nagkakasama-sama ba kayo sa isang pagtitiwala at pananalig na ibig niyong tupdin at gawin sa kabila man ang wala ng inyong Panginoon? Ngunit sinasalarawan ninyo ang ibig ng inyong Panginoon sa kabila ng hindi nyo nakikita ang inyong pinapanginoon, ngunit nananahan sa puso nyo ang inyong Panginoon, sa kabila ng hindi nyo maabot ang kamay ng inyong Panginoon, ngunit abot tanaw nyo ang kanyang kabutihang sa inyo ay ibinigay at ginawang halimbawa upang inyong tularan. Nek karamenya hanam, nek karamenya hanam, nek karamenya hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay bang Diyos? Nabali ba ang mga buto ng Panginoon? Natupad ang nakasulat na walang mababaling buto, kaya't hindi niloob na bakliin ito. Ang minamahal ko, kailan mo ba inunawa ang mga salitang banal? Bakit gusto mo bang maglingkod? Bakit gusto mo bang makinig? Bakit ka ba sumusunod sa Panginoon? Sa iyong Panginoon na pinapanginoon. Ano ba ang layunin mo? Ano ba ang hangarin mo? Ano ba ang gusto mo? May hinihiling ka lang ba na gusto mong maibigay sa'yo? O dahil iniibig mo siya at nararamdaman mo siya, mapalad ka na iniibig mo siya at nararamdaman mo siya hindi dahil sa panalangin gusto mo'y ibigay niya sa'yo. Sapagkat alam mo, ibigin mo lang siya at sumunod ka lamang sa kanya, ang lahat ng mabuti sa iyo ay maibibigay niya. At yun ang pawang katotohanan, mga inibig ko't minamahal. Kaya kung sa dating buhay mo, mabulusok kang tao, mabilis kang magalit, mabilis kang magsalita ng kung ano-ano para kang sumisiklab na apoy, na para baga yung binuksan na gas stove. Pag nakabukas yung tangke at merong laman, yung proo, bigla na pwede mong hinahinaan ang gasol. Ikaw rin pwede kang hinaan sa pagsisiklab mo kung tunay na may puso kang Diyos ang naghahari sa'yo. Hindi ka sisiklab pagdaka na magdudulot ka ng masama. Susunugin mo yung hindi dapat sunugin. Bagkos, dapat buhayin mo ang dapat buhayin. Buhay bang Diyos? At yan ang dulot ng Ama. Yan ang bahagi ng Espiritu niya. Ang ikaw ay natuto at gumugusto sa Kanya, hindi dahil may gusto ka lamang, kaya ka humihingi, kaya ka naglilingkod, kaya ka dumudulog. Kundi, wala ka mang hinihingi, wala ka mang hihilingin, nasa puso mo yan, yaong ibig mong siya'y malugod
sa iyo. Kaya di ka man humihingi, binibigay niya yung marapat sa iyo na nakagagalak, nakatutuwa, na kung may nanunurpresa sa inyo, na pinasasaya kayo at pinaliligaya, yung hindi niyo inaasahan na binigyan kayo, matuwa kayo, magpasalamat kayo sa Ama, sapagkat ito'y pamamaraan niya. At mapagtatanto nyo, ito na yung ganti sa ginagawa nyong mabuti, na kahit hindi kayo humingi ng ganti at wala kayong inintay na kapalit sa kapwa nyo, may pamamaraan naman siyang binibigay na ibang paraan na ikatutuwa at ikaliligaya nyo. Ba't magagalit kayo? At yan ang di napagtatanto ng maraming tao. Yan ang hindi mapagninilayan at pinagninilayan ng maraming tao. Kapag may sariling katwiran, may sariling dahilan, na sariling katauhan at pagkatao lamang, isip at damdamin ang nangingibabaw. Ngunit kapag ang naghahari na sa inyo ay damdaming espiritu, pusong Diyos, tandaan ninyo, maabot nyo na, maunawaan nyo pa ang ibig at layunin niya sa lahat ng tao. Buhay bang Diyos? Kaya mapapalad kayo na naiba at iniba na dahil sa pagkilala nyo na pagkakaiba sa tao at naiiba sa sanlibutan na gawa ng Ama. Buhay bang Ama? Kaya mapalad kayo na nagsisikap na maging karapat-dapat na matawag na anak, hindi nagsisikap kayong makamit nyo ang lahat ng inyong ibig at gusto. Sapagkat makamit mo man ba ang lahat ng ibig mo't gusto mo, kundi naman nalulugod na tutuwa ang Diyos sa iyo? Liligaya ka bang ganap? Masisiyahan ka bang ganap? Hindi. Sapagkat wala yung nagpapasaya at nagpapaligaya at nasisiyahan ng puso mo, na magbibigay kasiyahan sa puso mo. Kaya't kahit anong mayroon ka, na lahat ang hiling mo ay binigay sa iyo, may kulang. Kaya hindi mo mararamdaman ang tunay na kaligayahan. Buhay bang Ama? Subalit kapag ang puso mo'y naroroon ang buhay na pag-ibig ng Ama sa iyo, sa diwa mo'y ang buhay na mga aral niyang hinasik sa iyo, pakatandaan mo, wala ka ng maraming ketyo, abla, kundi, alam mo na, ang tuntunin ng Ama, ang siyang dapat sundin mo, na alam mo na makabubuti sa iyo at kapwa-tao. Buhay bang Ama? Kapagkat pinakita ng anak, nang sundin ang Ama, tuntunin niya ang pinangibabaw, aral niya ang pinangaral, hindi ang ganang katauhan. Kaya't kung gayon, at kayo'y nasa Ama, pagharian kayong lubos. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay bang Ama? Buhay bang Diyos? Dakila ka, o aking Ama. Ang lahat sa buhay ay ikaw lamang. Wala kang kapantay, magpakailanman. Salita mo'y buhay, makapangyarihan. Hindi naglalaho, hindi magmamaliw sa sandaigdigan. Ikaw ang siyang tunay na sigla, kapayapaan ang dulot mo. Sa puso na may kapanatagan, damdamin ay sumasaya. O Ama, wala kang kapantay, ang lahat ay ikaw lamang. Ang tuwirang siyang pagmumulan ng malinis at mabuti na kaisipan, maging ng damdamin upang ito'y kamtin, kaya't ikaw na lamang ang siyang marapat maghari
manguna sa lahat. Kaya't sa bawat araw na ika'y kapiling, Espiritu mong tumatanglaw. Espiritu mo'y lubos na buhay at tuwirang, makapangyarihan na di mamamatay. Pagarian kayo. Ito yatang mamatay ng langon. Buhay ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Tumutol ba ang Panginoon? Hindi mo kaya yun kasi tao ka eh. Siya Diyos, sasabihin mo. Puspos lang din siya ng Espiritu sa kanyang pagkatao at wala nga makagagawa nung kahit na sino dahil isa lang ang Diyos, Anak, ang Diyos, Ama, sa pamamagitan ng Diyos, Espiritu. Ngunit ano ang nabago sa iyo kung walang nababago? Tanungin mo nga sarili mo ngayon. Pedro, kung Pedro ka. Juan, kung si Juan ka. Petra, kung si Petra ka. Tanungin mo nga sarili mo ngayon. O Kunching, ano ba ang nabago na sa iyo? Pag sinabi ni Kunching, wala pang nababago sa akin, umuwi na kayo. Buhay ba ang Diyos? Bakit? Anong ibibigay mo at pakikita mong mabuting halimbawa para sundan ka kung walang nababago sa iyo? At sino naman ang susunod sa iyo kung bulag ka, makapag-aakay ka ba? E di yung aakayin mo, bulag din katulad mo, madadapa kayong dalawa. Buhay ba ang Diyos? Kaya dapat sa iyong ginagawa, sa iyong pagtanggap, sa iyong pagsunod sa Panginoon mo, may nababago at pakikita kang mabuting halimbawa sa kapwa mo. Kung wala, paano mo masasabing ang Panginoon mo sinusundan mo? Paano mo sinasabing ang Panginoon mo sinasamba mo? Yamang ika'y walang nababago at walang pagbabago sa dating ikaw at sino ka. Kaya mapapalad kayo na nagbago at may pagbabago at pinagmimithian niyong patuloy na magbago dahil kung walang nababago hanggang mamatay kayo, dinaya nyo ang sarili nyo. Buhay bang Diyos? Hindi ang kapwa nyo ang dinaya nyo, hindi ang Diyos na tinatawagan nyo ang dinadaya nyo, ang sarili nyo mismo. Dahil hindi naman nakikipaglokohan ng Panginoon mo, hindi naman nakikipagbiro ang Diyos mo, hindi sa panalangin madalas ang kaligtasan. Dahil kung miat-miat nagdadasal ka, rosaryo ka na rosaryo, kung paano kabilis ang iyong pagro-rosaryo, sa butil ng rosaryo, ganun din kabilis kang magmura, kabilis mong magsalita na masakit sa kapwa mo, may kwenta ba yon? Wala. Kahit araw-gabi maglumuhod ka, walang nababago sa isip mo't damdamin. Ano na iba sa'yo? Na kaya ka lang dumudulog, humihiling, nananalangin, dahil may gusto kang ibigay ang Diyos sa'yo. Kaya mapapalad kayo na kahit hindi kayo araw-araw laman ng simbahan, butil ng rosaryo ang hawak, ngunit may takot kayong magsalita ng masakit at masama sa inyong kapwa, kalulugdan kayo sa inyong mabubuting ginagawa. Mas lalo ng kalugod-lugod kung nakikita pa na sa bawat pananalangin nyo, nagsasabuhay kayo sa buhay na gusto ng Kristo at Ama sa buhay nyo. Buhay bang Ama? Kaya habang kayo'y dumudulog, nararamdaman nyo ang tunay na kahulugan ng krus, ang tunay na kahulugan ng pako, ang tunay na kahulugan ng kamatayan ng tagapagligtas.
Hindi yaong alam nyo lang pinako sa krus ang Kristo nyo, ang Panginoon nyo, at nabayubay, namatay. Hanggang ngayon ba pinapako mo pa ang iyong Panginoon dahil sa mga gawa mo, mga kamali at kasalanan? Hanggang ngayon ba'y pinasasakitan mo ang kanyang espiritu na dapat ay nasa iyo bawat araw at gabi na nananahan sa mabuting gawa mo upang may salarawan mo ang iyong Panginoon? Mapalad kayo na nagsasalarawan at nagsasabuhay ng mabuting kalooban ng Ama. Doon mapapatutuhanan nyo ang sinusundan nyo'y banal, ang tinatawagan nyo'y banal, at ang sinasamba nyo'y banal. Buhay ba ang Ama? Magalak kayo't matuwa na minimithi nyong maglingkod dahil nasisiyahan ang puso nyo, dahil nagagalak ang puso nyo, dahil may naramdaman kayong pagbabago, dahil nakita nyo ang pagbabago, dahil alam nyo na dating buhay nyo'y nagkamalit, nagkasala kayo, na pinatawad kayo't nais magsabuhay ng kabutihan ng tinatawag nyong Panginoon. Kaawaan mo ako, Panginoon. Kaawaan mo ako, Kristo. Kaawaan mo ako, Kristo. Kaawaan mo ako, Panginoon. Kaawaan mo ako. Nangingi ka ng awa sa iyong Panginoon. Ikaw naman di naawa sa sarili mo. Alam mo ng bawat kasalanan mo, sa iyo rin ang pagdurusa mo. Sa iyo din ang parusa mo at ganting kaparusahan ang kakamtin mo. Bakit hindi mo pakalagan nang makalaya ka sa iyong Panginoong hinihintay mong mahabag at maawa at pangunahin mo at pagariin sa iyong pawang katotohanan ng kamtin upang magkaroon ka ng pandamang habagdin at awa sa iyong kapwa. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya't mapapalad kayong mahabagin, mapapalad kayong maawain, mapapalad kayong may pasakit na naranasan dahil sa pagdamay, pagtulong sa inyong kapwa. Hindi buong panahon ay pagpapasakit na lamang ang igaganti sa inyo, kundi kung may pasakit, may kalwal, hatian. Buhay bang Ama? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, kung pinalalagok sa iyo ng kapwa mo, ang di mo kayang lagukin, may Diyos Amang butihin na di kanya pasasamirin sa hindi mo kayang tanggapin. Sapagkat kung kinikilala mo siyang matwid sa buhay mo, matwid din siyang sasaklolo upang ikaw ay kanyang tulungan. Buhay bang Ama? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pagmamahal niya, dakila at walang kapantay, noon, ngayon at kailanman. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto na tuwiran, Diyos Ama ay pakinggan, salita niya ay buhay na buhay, dakila at walang kapantay, magsabuhay kayo. Makikilala nyo siya. Nekaramenehanang, nekarameneyahanang, nekarameneyahanang. Kay buti mo Ama, kay dakila mo,
Maliwanag ang patotoo ng mga salita mo. Ang sino mang tuwirang tumanggap at kumilala sa iyo, hirap at sakit man ang pinagdaanan nila, tinitighaw mo at hinuhulagpos mo upang ipalasap mo ang ginhawa at ligaya. Nekaramenehanam, nekaramenehanam, nekaramenehanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Tandaan nyo, ang taong mga masasama na nanloko sa kapwa, walang pag-iisip na gumanti ng maganda at mabuti sa kapwa-tao. Ngunit yaong mga nagaganap sa buhay ng tao na di niya ginusto at ayaw niyang mangyari ito, tandaan nyo, hindi gagawa ng anumang alam niyang kawalang hiyaan sa kapwa. Ngunit, kung pinangyari man yaon, may magaganap na paghango, paglingap, at aasa kang matuwid, may Diyos Ama na sa iyo'y pag-ibig ang alay. Kaya't magsikap kayo na patuloy niyong maramdaman sa puso niyo'y buhay ang pag-ibig na yaon na dapat ay manahan na mula sa Ama, Anak, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pagharian kayo, mga minamahal ko. O kay buti mama, kay dakila mo, sa bawat aral at salita mo ay mga mutawi sa tao, maghari nawa ang tunay na pagbuhari mo at makamit ng sinuman ang buhay na pag-ibig mo. Hanggang mamaya ka pa. Sige, tayo na tayo. Naghihintay ka ng kamatayan. Lapit ka na. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay naririto. Tanging alay ay pag-asa, kaya kayong lahat ay magpuri sama. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Alam ng Ama kung totoo sinasabi mo. Alam ng Ama na matwid kang tao at baluktot kang tao ang isipan. Alam niya lahat, walang malilihim sa Kanya sa gawa't salita mo. Bakit mo palolokohin ang sarili mo? Bakit mo palolokohin ang kapwa mo? Bakit mo lolokohin ang Diyos mo? Nagpapaloko ba siya? Kaya mapapalad kayo na sa damdamin nyo'y matapat nyong tinatanggap ang Diyos ng pag-ibig ng lahat. At tunay na nagmamalasakit, nagbibigay ng mabuting pahayag upang inyong mapagtanto, mapagnilayan at mapagbulay-bulay, siya lang ay sapat na para kayo'y pagalakin, pasayahin, at itighaw, isadsyad saan man. Sapagkat yang inyong lakas, yang inyong buhay, kaya't patuloy niyo siyang alayan ng purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, may tatanong sa inyo. Kapag may kumagat bang lamok sa inyo, di nyo hinahanap. Pinababayaan nyo ba? Nakagating kayo. Baka pagka nahiga na kayo, at may kulambo kayo, babangon pa kayo,
Saan kaya nagdaan ng lamok na ire? Hahanap-hanapin mo yan. At pipilitin mong mapatay dahil kagat ng kagat sa iyo, no? Pag kinagat ka ba ng langgam tatawanan mo pa siya. Ibahanapin mo rin at titirisin mo. O pag nakakita ka ng uod, kakainin mo ba? Hindi ba? Walang yang uod ka. Sasabihin mo paano? Pag hinabol ka ng aso, kakahul ka rin ba? Hindi. Dapat kayo, nakikita nyo yung kamalian. Hindi nyo hinahanap-hanap para tularan. Kundi dapat, kung nag-ahari sa isip nyo, nag-ahari sa mata nyo, nag-ahari sa kamay nyo, patayin! Huwag niyong panahanin, perhisyuhin kayo ng inyong sariling kasalanan. At kung ang kapwa ninyo'y kahul ng kahul sa inyo, para siyang asong ulol, layuan! Huwag patulan nang hindi kayo magkagatan. Alin sa dalawa, siyang nakasagpang sa'yo, o ikaw ang managpang sa kanya at patayin mo isang asong ulol. Bayaan mo siya. Kung napatay mo man yung aso at namatay ka rin, may nagawa bang maganda? Mga inibig ko at minamahal, may sentido kumon kayo na dapat gamitin ito. Kaya binigyan kayo ng mga salitang banal na pagninilayan at pag-aaralan ninyo kung paano ninyo isabuhay. Hindi para pag-aralan at maging tagisan ng galing at karunungan, magyabang ng magyabang. Kundi ito'y isabuhay, isalarawan, upang magkaroong kabuluhan ang salitang banal. Mga inibig ko at minamahal, ginamitan ko kayo ng talinghaga upang inyong maunawaan. Ginamitan ko kayo ng madaling maunawaan upang inyong maabot ng inyong diwa. Kung ganang pagkatao lamang ang sa inyo'y magtuturan at magwiwika, tandaan ninyo, hindi ito sasabihin, hindi ito gagawin, at hindi sa inyo ay ilaladlad na tuwiran. Kaya sa inyong lahat, pakatandaan ninyo, ang salitang banal ay hindi pinagmamagaling, hindi pinaglalaban-labanan, hindi pinagmamarali, hindi pinagyayabang, hindi ito pinagmamapuri ng sarili, kundi ng Ama. Dahil ito'y mula sa Kanya, dahil ito'y siya mismo, kaya't ang banal na salita ay Diyos at ang Diyos ay salita. Kaya't mapapalad kayo na nagmimiting magsabuhay, hindi magbaliwala. Matutunan, hindi tandaan, at ipangalandakang magaling at magaling sa salitang banal, kundi magsabuhay. Magalak at matuwa na nakikinabang kayo sa mga aral na mainam na nagbibigay sigla at pag-aalam ng puso niyo sa pag-ibig sa Ama upang patuloy niyong tupdin ang kanyang mga kagustuhan at patuloy niyo siyang maalaya ng purihin. Purihin ka, Ama, purihin, purihin ka tuwina. Purihin, purihin ka, Ama, purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Lumalapit ka sa iyong Panginoon. Kung may sakit ka, humihiling ka ng kagalingan. Kung naghihirap ka, humihingi ka ng kaginawahan. Kung nagugulumihanan ka, humihingi ka ng kapayapaan. Kung nababalisa ka, humihingi ka ng kapanatagan. Kung nadidimlan ka, humihingi ka ng liwanag. Kung nanghihina ka, humihingi ka ng lakas. Ang lahat ng yan ay hinihingi mo, hindi sa tao. Kaya't magpakatapat ka at magpakatotoo sa hinihingan mo ng mga ganitong kahilingan mo. Dahil hindi bibigay ito sa iyo ng mundo. Hindi ito bibigay ng kapwa mo. Sa Diyos na tinatawagan mo, na makikita niyang ikaw ay Diyos.
ang pagsamba mo sa Kanya at pagtawag mo. Hindi tinuturing mo siyang tao na niloloko at nakikipaglokan, mangangako, pagkatapos wala, pinapako. Kaya kapag ikay humiling, kapag napagbigyan ka, patuloy kang kumilala, dumamat makakilalang higit pa. Kapag ikay humihingi pa, patuloy kang magpakababa at patuloy mong pakita na ikay anak na tuwirang tapat sa pagdulog, panambitan at pananalangin. Sa hindi mo namamalayan, isa-isa mang binibigay, nakalaya ka rin. Sa hindi mo namamalayan, kay hirap itong gawin, nagawa niya man din. Sa wala kang kaalaman, ang imposible, ginawa niyang posible din. Sapagkat pinakita niya sa iyo, Diyos yan ang katotohanan, Diyos yang buhay, at di kailanman mapagkait, kundi mahabagin, maawain dahil sa pag-ibig. Kaya tanong gagawin mo? Patuloy mo siyang aalayan ng purihin. Purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Kung di ka man naniniwala sa kapwa mo na pinagmumula ng mabuting balita at mabuting salita, maniwala ka sa pinagmumula ng balita na tunay na mahiwaga at dakila. Kung ginamit man ang kapwa mo, bibig lang ang ginamit. Kung di ka nasisiyahan sa kapwa mo, masiyahan ka sa Diyos mo ang tinatawagan mo. At pakita mong totoo ka sa Kanya. Kung di ka man totoo sa kapwa mo at di totoo kapwa mo, sapagkat ang Diyos Ama mo, ang Diyos Anak at Diyos Espiritu ay hindi lukulukot manluloko, kundi matapat, makatotohanan, kaya ikaw na tumatawag at nananambitan, magpakatotoo ka rin. Magpakatapat ka. Paano mo itong gagawin? Kung talusira kang tao at kung ano-ano laman ang puso't isipan mo dahil sa inggit, selos, sinanakit, pagdaramdam at galit. Kaya dapat itong mamatay upang mabuhay sa iyo'y pag-ibig at maramdaman mo buhay ang Diyos mo. Tapat ang Diyos mo at mananahan ka dahil alam mo siya'y tapat magpakailanman sa buhay mo. Kaya't patuloy mo siyang malaya ng purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, purihin ka, Tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Kung isa kang taong mahilig magpaganda, gusto mo'y maganda ang mukha mo, makinis ang balat mo, maganda mga kuko mo, maganda buhok mo, maganda ang guhit ng kilay mo, matangos ang ilong mo, lahat ng maganda gusto mo. Pati katawan mo, ngunit ang loob mo ayaw mong pagandahin. Pangit ang kalooban mo, masama ang laman ng isip mo, maganda ka ba sa pananaw ng Ama? Kaya mapapalad kayo ng una niyong pinagaganday kalooban ninyo at una niyong nililinisan ay isip niyo upang makagawa kayo na maganda at mabuti na gumaganda kayong patuloy sa pananaw ng Ama. Kahit sabihin ng kapwa mo, pangit ka, ngunit siya'y gandang-ganda sa iyo sapagkat ang kalooban mo ay napakaganda. Kaya mapapalad kayong patuloy na mabuti ang loob, malinis ang isip para sa kapwa nyo dahil ang Ama ang pinagmumulan ng kalooban at kaisipan nyo, pangpatuloy siyang maalaya ng purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, purihin ka, Tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Kahit ano pang gawin mong kalinisan, may pagkakataong may langaw dyan.
may lamok dyan, may langgam dyan. Kung puro pagngingit-ngit ang gagawin mo, para ito'y mawala sa'yo, baka ikaw ang mamatay. Kaya tanong gagawin mo? Sasabihin mo, langgam, lamok. Wala ka namang isip, ako may isip. Hindi ako sa'yo magagalit. May takda rin para kayo mawala at mamatay. Ganyan nawa, sapagkat binigyan kayo ng kaisipan. Hindi kayo dapat tumulad sa langgam at langaw. Hindi kayo dapat tumulad sa isang lamok. Kundi kayo'y may isip na dapat niyong iniisip kung nakapeperhisyo kayo sa kapwa niyo, huwag niyong gagawin ito. Sapagkat kung paanong lamok, ang langaw, ang langgam ay nais mawala, ang makasalanan may hangganan din naman. Pagharian kayo, mga inibig ko, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, pumayo kayo na taglay ang liwanag, ang pangunawa, ang kapanatagan, ang kapayapaan, ang paghahari ng Ama sa buhay nyo, malawak ang daigdig, siksik liglig at umaapaw ang pagpapalat biyaya, magtiwala ka, hindi sa'yo magpapabaya. Ang Diyos na iyo'y tinatawagan na matapat sa puso mo. Pagpalain kayo. Sabi ko sa'yo, mamamatay ka. Sana nakarating.